Hello Kathden fans! So ito na nga ha, yung kakulitan ni Ma'am Catherine, tapos itong kumapa yung parang yung style kasi ng damit niya Ma'am Catherine mga kasombreros. Nyo, hawig siya dun sa sa kanyang kumapa parang outfit dun sa premiere night mga kasombreros ng Hello Love Again. So although hindi siya talagang match na ganun talaga yung itsura niya mga kasombreros, pero ano siya no, hawig siya mga kasombreros na parang semi-casual attire or semi-long gown. Tapos white mga kasombreros, tapos yung likod niya ay nakabalandra. Nakabalandra. So hawig siya mga kasombreros, bagay na bagay kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Ito talaga yung una ko nakita, napansin kagabi no, sa kanyang suot sa Pilipinas Got Talent, na kung saan ay nagpalit lang siya kasi yung una nila na suot or yung interview niya kay Sir MJ Felipe bago magsimula yung semifinals kagabi ay nag-interview no, or interview sila niya Sir MJ Felipe na naka-black siya, na kung saan ay terno nga sila ni Box Office King mga kasombreros sa black niya na suot. Tapos nagpalit siya no, ng kulay white para sa kanilang mismong live sa semifinals mga kasombreros. So sobrang kulit no, at sobrang sobrang legit mga kasombreros yung kulay white niya. So Sir Alden po ay nasa nasa Amerika na, kagaya po nang na-mention natin sa vlog ko kanina. Tapos yung next item natin, ito yun nga yung kakulitan ni ni Ma'am Catherine. Yung naalala ko, di ba sabi niya Cebu, parang gano'n, Cebu, parang gano'n. So naalala ko dito yung para siguro na-miss yung Cebu nila na mall tour mga kasombreros ni Sir Alden, na kung saan nga ay parang para siyang nag-baby talk na naman dito mga kasombreros. Tapos syempre si Sir FMG at saka si Sir MJ Felipe ay nagulat na naman kasi nga nagkulit-kulitan na naman habang wala pa naka-off pa yung cam. Free time pa nila mga kasombreros or leeway, kung kaya pwede pa siyang magkulit-kulitan mga kasombreros. Ngayon may nagvi-video na at that time, pero hindi hindi pa yung mismong TV Patrol mga kasombreros. Ay yun nga no, talagang ang kulit ng inyong box office queen mga kasombreros. So kahit saan talagang walang pinipiling lugar at oras ang kakulitan niya kuting mga kasombreros, which is nakakatawa mga kasombreros. Kay Sir FMG ay tuwang-tuwa rin sa kanya. And then ito, next item natin. So naman, ito muna. Sige, ito muna yung Father's Day ha, na greeting ni Sir Alden. Pero alam ko matagal na ito na video na ginawa mga kasombreros, kung saan ay nagulat nga siya sa ginawang version ni Sir Alden. Alam ko na rin to ng ko pero haba, parang doon nag-usap talaga sina Sir kulit ni Sir Alden dito. Nag-usap talaga sina Sir Libe at saka si Sir Alden at that time na so natin 2023 ito, but correct me if wrong, yun sa video na ito mga kasombreros. Parang nag-usap sila about sa dream ni Sir Alden and then sa dream niya Daddy Bay, tapos yung pangarap ng para sa buong pamilya mga kasombreros, which is kapupulutan ng aral talaga. And then ito, next item natin, si Sir Alden ay nag-post no ng verse sa kanyang Instagram story mga kasombreros. So ang pinost niya dito ay Romans 8:28 na sobrang ganda nito no. We know that all things work together for good of those who love God, who are called according to His purpose. So all things work together for good. Amen and amen mga kasombreros. And nakita natin sa life talaga ni Sir Alden na nangyayari ito, na kumapa yung mga pinili, yung mga nagmamahal sa Diyos sa kanyang salita, no, nag-share siya ng gospel araw-araw at isa sa pamuhay ang kabutihan, ay kumapa nakita natin yung proof sa kanyang buhay na siya ay ebidensya ng kumaga pa ng kabutihan ng Diyos kahit ano man ang nangyayari mga kasombreros. And then ito, nagpagupit ang inyong box office queen. Sobrang ganda niya dito. So nagpapagupit siya sa Zero Story 1 na salon mga kasombreros. Tapos yung syempre sa skincare naman niya ay kay Doc Ivy mga kasombreros. Nagulat nga ako kasi
maikli pa yung buhok niya, tapos nagpa-trim ulit siya mga kasembreros, no? Parang last month lang yata siya nagpagupit, tapos nagpagupit ulit siya. So maikli na siya ulit mga kasembreros. So pero baka related ito sa gagawin niyang next project mga kasembreros. But correct me if I'm wrong kung matagal na ito, kasi yung yung buhok ni Ma'am Catherine ngayon medyo mahaba na eh. So baka matagal na itong nirepost lang ng admin mga kasembreros kagabi. Kasi yung sa Pilipinas Got Talent na buhok niya, kung napapansin natin ay lagpas, na siya, parang lagpas na konti ng shoulder. So baka matagal na itong pagpapagupit niya. Kasi parang maging part nito ng vlog ko eh. Pero sinama kasi pinost ng isang admin kagabi. So yun nga, no? And then next item natin, dito ko nalaman mga kasembreros, nirepost ng isang Kathniel fan itong nung 11th anniversary ng Kathniel, yung Too Good to Be True na last series na ginawa nila mga kasembreros, na sabi ni Ma'am Catherine, yung storya pala ng sinabi ni Ma'am Catherine kasi dito na magkakaroon sila ng after ng Too Good to Be True, magbe-break sila, parang magpapahinga ba. Pero hindi pa that time na nangyari yung breakup mga kasembreros. Tapos months later, so yun na, nag-break na sila. Tapos kasi na-mention dito na 1 year taping, tapos kasi maggagawa siya ng movie na together sila. Tapos kasi ang Too Good to Be True is 2022 eh. Tapos si Ma'am Catherine ay gagawa sila ng separate na movies. So ito na yung 2022, yung 2024 nga, yun kay Ma'am Catherine at saka Sir Alden na. So wala na pala silang movie ng 2022 or 2023. So 2018 kasi yung last nila, The House of Us. So yun pala yun mga kasembreros, no? Kala ko kasi meron pa silang ginawang movie. So yung pinaka-last pala niya is yun nga, nung separate niya is A Very Good Girl. Yun, separate din siya din mga kasembreros. Hindi niya kasama si Sir Daniel Padilla. And then yung kay Sir Alden mga kasembreros na yun nga 2024. So yun talagang yung first law 2016. So yun nga, dito ko nalaman na ito pala yung storya niya na parang medyo nasasakal at saka dito kasi na-mention niya parang kailangan na muna nila mag-break kasi 1 year silang lock-in taping. So yun po mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, itong pinagkumpara nila si Ma'am Kath kay Ma'am Kyla Estrada. So si Ma'am Kyla Estrada anak po ni Ma'am Janice de Belen kay John Estrada, Sir John Estrada mga kasembreros, kasi nga para silang short hair. Pero alam ko yung short hair na ito ni Ma'am Catherine matagal na to, kasi nga as I mentioned earlier ay medyo mahaba-haba na yung hair niya dito mo. Parang a month ago pa itong short hair niya mga kasembreros. Not unless hindi ito extension extension ba itong saan niya? Parang nagpa-extension siya ng konti sa Pilipinas Got Talent, but correct me if I'm wrong, pero parang natural hair naman ito mga kasembreros. So syempre hindi niya sasabihin, di ba? So yun po, no? And then next item natin, ito yung Barrio Fiesta ay nag-ano sila, no? Ito muna. So yung Honda mga kasembreros, Honda Giorno ni Sir Alden ay bumati rin ng Father's Day mga kasembreros para sa lahat ng tatay. So again, ako po ay bumabati sa lahat ng tatay natin sa nanonood ngayon ay happy Father's Day. And every day should be a Father's Day po, kasi walang kapantay maging tatay, walang kapantay na maging nanay mga kasaslan na kapag may inaalagaan sa bahay. So maligayang araw ng mga tatay, no? Pero sana hindi lamang po ngayon, but araw-araw, kasi dapat araw-araw ang pagmamahal natin sa ating mga tatay mga kasembreros. So yun po, no? Kahit na ikaw ay walang biological children, kung ikaw ay parang nagiging tatay, naging breadwinner sa iyong family, I salute you po, no? Sa buong mundo. And mamaya nga gagawa ako as Little Kuya Kim, gagawa ako ng trivia para sa mga tatay or history ng Father's Day celebration mga kasembreros sa buong mundo. So yun po, sana abangan po ninyo. Sana po pinapanood nyo rin po yung aking mga trivia as Little Kuya Kim. So hoping and praying na ma-discover tayo as Little Kuya Kim sa TV mga kasembreros, at mag-meet kami ni Sir Kuya Kim at Yanza mga kasembreros, na hoping and praying po in God's perfect time. And then ito, si Ma'am Catherine parang nagkaroon siya ng free time, no, sa Pilipinas Got Talent, as she always does.
ay nag-hi-hi siya, tapos kumay-kuway sa kanyang mga fans mga kasembreros. Yung white na yung kanyang outfit mga kasembreros na kagaya dun sa may Hello Love Again. And then ito, yung London Barrio Fiesta ay nag-remind no sa July 5 and 6 na ito mga kasembreros ha. And yun nga, separate sila ni Sir DJ ng petsa at saka ng lugar, hindi sila magkakasama. And parang sabi dito ay sa Cranford Community College sa Hounslow, July 5 and 6 kasama niya sina Ma'am Julian San Jose at saka Sir Raver Cruz at saka may mga local artists din po mga kasembreros na kasama sila. So abangan niyo po kung nasa taga Cranford or malapit kayo sa Cranford Community College or gusto niyo pumunta mga kasembreros sa event ni Sir Alden sa July 5 and 6. Grabe no? Mapa-America, mapa-Europe, mapa-Asia, no? Baka Antarctica na lang hindi mo pwedeng puntahan ni Sir Alden mga kasembreros. Sa Latin America, parang hindi sila nakapunta sa Latin America. Pero baka soon no, sa Latin America, sa Africa, makakapunta rin sila mga kasembreros. Parang tinatawid bakod na lang niya yung mga kontinente mga kasembreros. So after ng America ngayon, ay sa July ay sa naman siya sa Europe, sa UK mga kasembreros. Alright, so yan actually sa ating countdown items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and Blessed Sunday po sa bawat isa and Happy Father's Day. Sana pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Walang Exception. Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Napakaganda kung kaya walang exception. Ibig sabihin, lahat ng mortal beings, maliit man o malaki, bata o matanda, Amerikano, German, Filipino, Japanese, Koreans, lahat mga kasembreros tayo po ay nagkasala. Okay? Wala pong exception mga kasembreros. Kung babasahin natin ang Romans 3:23 mga kasembreros, isa itong reminder actually sa atin na tayo po ay tao, no? We are human beings, we are mortals, and napakalalim po ng meaning nito mga kasembreros. And ang verse na ito ay nagsasabi at nagre-remind sa bawat isa na tayo po ay lahat nagkasala. Okay? It does not exclude anyone. It includes all of us. Lahat ng humihingang tao, lahat ng isinilang ng isang mortal being, ng isang ina, ay nagkasala. We cannot escape this truth. Tama mga kasembreros. Walang makakatakas kasi kahit na i-deny man natin na wala akong kasalanan, perfecto ako, ganito ako, ganito. So, hindi natin yung mababago at hindi natin ma-i-deny yun mga kasembreros. Pwede natin i-deny sa ating sarili, but the truth, the reality still speaks mga kasembreros. And God Himself and His Word are truth mga kasembreros. Sin is part of our human condition. So parte na yun, parang ugat na natin, parang mga laman, parang nasa dugo na natin mga kasembreros at nasa hininga, nasa ating mga kalamnan, mga nerves, mga organs mga kasembreros. Kung nakadikit na ito. Pag sinabing mortal being, makasalanan. Pag sinabing tao, tayo po ay hindi perpekto mga kasembreros. We all, sabi dito, no one can boast of being perfect or without fault. No, hindi tayo infallible, hindi tayo impeccable mga kasembreros, hindi tayo flawless. Maaring flawless tayo sa ating mga skin, tayo pa hindi, no? Ay artista yung iba mga kasembreros at mga tao. Maaring physically flawless pero hindi sa ating pagiging mortal mga kasembreros. We all make mistakes and fall short of the greatness we are meant to achieve in God's eyes. Ibig sabihin po nito nagkasala, okay? Meron tayong original sin, meron tayong mga pagkakamaling nagagawa araw-araw sa isip, sa salita, sa ating gawa mga kasembreros. Sa isip lang natin minsan kapag nakakapag-isip ka ng hindi maganda, nagkakasala na tayo ng mga kasembreros sa ating mga salita, no? Kasi hindi tayo perfecto, talagang bibig natin at ang ating dila ay sadyang nakakabitiw na mga salita mga kasembreros na hindi kalugod-lugod minsan. And ang verse na ito ay nag-highlight ng idea na lahat po tayo ay kailangan ng grasya. Okay? Ang isang pasyente,
hindi niya kailangan ng isang doktor kapag hindi niya tinanggap or hindi niya alam na siya po ay may sakit. Hindi siya magpapa-check up, tama? So ganoon din po ang tao. Kailangan nating tanggapin at kailangan nating maunawaan. Kailangan nating i-accept mga kasambero sa tayo po ay makasalanan. Thus, kailangan natin ng grasya ng Panginoon. We need someone to forgive us. We need a savior mga kasambero. Kasi nga, may kasalanan tayo. Kasi ang taong makasalanan dito sa mundong ito kapag criminal, for example, ay pinaparusahan at ikinukulong. So, ganun din po sa ating spiritual kingdom at sa spiritual dimension mga kaswas at spiritual na katotohanan. So, kailangan natin ng grasya ng Panginoon para po tayo ay maligtas sa eternal condemnation sa pagkakakulong mga kasamiros at sa kasalanang dinulot sa humanity mga kaswas. Although, inalaw ng Diyos na magkasala ang tao so that kailangan pa natin ng savior. Kasi pag perfecto na ang tao, hindi niya na kailangan ng someone na magliligtas sa kanya, tama? So, perfecto na ako, ba't pa kailangan ng Diyos? No? Kaya ko naman sarili ko, diba? Pag sa tao minsan, di ba? Kaya ko naman sarili ko, ba't pa ako mag-aasawa? Ba't kaya ko naman sarili ko, ba't pa kailangan siya? Parang kaya ko naman gawin to, ba't pa kailangan ng tulong? So, parang ganun mga kasos, diba? So, same goes sa ating spiritual aspect, sa ating spiritual na persona, mga kasambreros. Despite our flaws and shortcomings, God loves us and desires a relationship with us. This verse reminds us that recognizing our sinfulness is crucial because it is the first step toward redemption. So, ang tao kasi, diba, gaya na mention natin, kapag hindi mo alam na makasalanan ka, parang hindi big deal ba yung pagkakasala mga kasambreros. Hindi mo kailangan ng Diyos. Parang you will hindi ka mag-exert ng effort kapag hindi mo alam na makasalanan ka. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang. Kahit mali na big deal na para sa Panginoon, sa iyo ay parang wala lang. So, parang, di ba, parang hindi ka mangailangan ng Panginoon. So, hindi ka lalapit, hindi ka dudulog, hindi ka magkakaroon ng time sa kanya mga kasambreros. Parang sa isang relationship na parang, mahal naman niya ako eh. Hayaan mo na, mag-effort naman yan para sa akin. So, parang ikaw pag hindi ka nag-effort. So, parang, di ba, hindi siya balanced mga kasambreros sa relationship. When we understand that we have all sinned, we become more compassionate and forgiving toward others as we realize that we are all on the same journey. So, yung share ko lang yung mga kunwari nagkakasakit, no, talagang parang nag-share sila ng isang simpatya sa bawat isa because alam nila kung anong pakiramdam ng may sakit, no? May karamdaman mga kasambreros, whether it's physical, financial, mental, social, mga kasambreros, lahat ng aspects na may problema, for example, or may sakit ay hindi naman literal na kasi di ba may sakit sa finances, ibig sabihin wala kang mahirap ang pera, ganun mga kasambreros. And so with our physical and social, yung ating relationships, kapag broken hearted ka or hindi maganda hindi maayos yung turinganan yung na kayo magkapatid or mag-asawa or kamag-anak, so rin yun, problema rin yun mga kasus, parang depekto rin yun sa isang relationship ng pamilya in general. To grasp the full meaning of Romans 3:23, it's essential to look at the surrounding verses and the context in which this statement appears. So written by Apostle Paul, sa mga tao sa Rome, na capital city ng Italy. And ito po ay nagpo-provide, no, yung verse nito nagpo-provide ng profound understanding ng kasalanan ng tao at saka ng grasya ng Panginoon na kailangan natin ng salvation ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. And ina-address dito ni Paul na yung diverse audience of both Jews and Gentiles, explaining that all are guilty before God. So walang Korean ako, Japanese ako, German ako, Pilipino ako, so wala akong kasalanan. So hindi siya exception mga kasus, not even a race, no? Lahat po tayo ay accountable sa kasalanan na ito. So ini-invite tayo ng Panginoon na mag-reflect, no, sa essence ng God's glory, na kung ano talaga yung kahulugan ng kindness, ng love, ng generosity, ng truth, ng justice ng Panginoon sa atin. Kasi dineclare niya na makasalanan ng tao. So kung guilty sa isang korte, kapag dineclare ka na guilty na makasalanan, ikaw ay kriminal, ikaw ay huhusgan, ikaw ay hahatulan. So life in death situation. So kapag pinatawag ka ng death sentence, so wala ka ng ito yung nangyari sa tao, di ba? Kasi nung nagkasala ang tao ay
may kabayaran. So ang kabayaran is kasalanan, Romans 6:23 mga kasambreros. So in other words, tayo po ay diniklara na guilty sa harapan ng korte ng Diyos. However, may kapapay pag-asa, and that's hope is found in Jesus Christ mga kasambreros, by us having faith to Him and obey His will mga kasambreros. Faith with work and pananampalataya, pananalig sa Kanya, believing in His grace, embracing His humility mga kasambreros sa ating buhay, and obedience sa Kanyang will sa ating buhay mga kasambreros. So in the end, as a sort of application or final thoughts mga kasambreros, ang Romans 8:23 ay isang vital truth na lahat tayo ay kailangan nating i-embrace mga kasambreros, na tayo po ay nangangailangan. Kaya lahat tayo nangangailangan ng forgiveness, ng pag-ibig, ng grasya mula sa Panginoon. So instead of allowing guilt to burden, kasi may reason tayo na ano ba yan, si Lord mahal naman niya tayo, but diniklar na pa ng guilty tayo, so kailangan talaga natin ng salvation, kailangan natin ng someone na magre-redeem ng papiyansa sa atin. So actually nagawa na ni Jesus Christ yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, yung pagdanak ng kanyang dugo mga kasambreros, ay sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. So sobra-sobra pa mga kasambreros. He gave us grace, He gave us forgiveness, He gave us the access to heaven mga kasambreros. He gave us the resurrection, the power of resurrection. He gave us the reconciliation sa ating Diyos Ama na nasa langit. So grabe kumaga pa si Jesus Christ, yung regalo ng Diyos Ama sa atin, may regalo pa siyang dala-dala para sa atin na marami mga kasambreros, mapasanga-sanga na regalo. So only our obedience and faith to Him ang ating ang kailangan niya mga kasambreros. Although in the sense of His godly nature, hindi na niya kailangan ng obedience natin talagang naghahanap siya kasi Diyos na siya mga kasambreros. Kapag wala tayo, Diyos pa rin siya. However, kapag wala ang Diyos, tayo ay wala, nothing tayo mga kasambreros. Win-win kapag kay Lord, kapag nasa atin lang parati ay lose-lose, walang panalo. Always losing mga kasambreros tayo kapag wala ang Diyos mga kasambreros. So yun nga let's always embrace the forgiveness, love, grace, generosity ng Panginoon sa ating buhay, kindness, loving kindness and steadfast love sa ating buhay mga kasambreros every single day. So let's act, let's do, let's work out our faith mga kasambreros, kasi ginawa ni Lord ang kanyang part, ni Lord Jesus Christ ang kanyang part sa krus ng Kalbaryo. Yung part naman natin na sobrang dali lang ang ating gagawin mga kasambreros. Alright, so yun lamang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, full of justice and full of truth, full of righteousness, in the name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.